Hi Amores! So tayo muling nagbabalik para sa panibagong video tungkol sa things you need to know as a jeweler or as a crafter. And itong part 2 is about dito sa mga questions na to, katulad nitong nasa taas, na nagtatanong tungkol sa mga wares na ginagamit ko. And syempre, to educate you is isi-share ko sa inyo yung mga ginagamit ko. At maisingit ko nga lang din po, no, base lang po ito sa experience ko, kaya wag po kayo magalit sa akin. And take note po, 3 taon na po akong nag-run ng business under this kind of industry, yung ware jewelries and crafts po. And nag-experiment din naman po ako, like nag-canvas din ako or nag-research din po ako ng mga different kinds of wares, kung ano ba yung maganda sa hindi. And dito po ako nag-stick kasi ito po yung nakikita kong the best and mas high quality para sa akin. So, wag kayo magalit ha! Pero una sa lahat, i-discuss ko muna sa inyo yung mga iba't ibang klaseng wares para alam nyo kung ano yung dapat nyong hindi bilhin at dapat nyong bilhin. So, meron tayong 3 klaseng wire. Yung una is copper wire. Makikita nyo yan dito, papalabas ko yung picture dito sa taas. Copper wire, yun yung mga usually na wire na sobrang nagtatarnish. Like, wala pang 30 minutes or 1 hour, nagtatarnish na siya agad. Pero matigas na wire siya. Swertihan ka na lang kung makakahanap ka ng copper wire na tarnish resistant kasi meron naman talaga nun, kaso pricey siya. Medyo mahal siya tapos sobrang konti lang ng laman niya. And then the second one is yung 14K gold field wire. Ayan, papalabas ko dyan sa taas. Yun yung pinakamahal na wire sa lahat kasi sobrang konti lang ng laman ng ring nun, pero libo-libo na yung presyo niya. So, para lang yun dun sa mga businesses na afford yung high quality items, at the same time, mabebenta nila kahit mahal yung jewelries na magagawa nila dun sa wire na yun. And lastly is aluminum wire, which is ito. Aluminum wire po yung ginagamit ko. Ito, tarnish resistant din, non-fading and hypoallergenic. Ngunit, ang flaws niya is medyo malambot siya kaysa sa 14K gold filled and sa copper wire. Medyo mas malambot siya ng slight. Pero, idedepende naman natin yun sa kapal na gagamitin natin para sa mga wire names natin. So, bakit nga aluminum wire yung napili kong gamitin sa lahat ng wares na yun? Una sa lahat, affordable siya. Affordable siya kasi pwede ka makabili ng ganito kakapal or ganito kadaming wire sa halagang 250 to 500 pesos. Idedepende mo na lang kung saang shop ka bibili. So, ayan siya, silver and gold. Lahat din ng kulay meron nito. Pwede ka din makabili ng red, ng blue, ng iba't ibang kulay. Available siya. Second is, available din siya sa different sizes. So, ang mga ginagamit ko pong size is 1mm, 1.2mm, and 1.6mm. Mamaya ko i-discuss kung para saan yung mga sizes na yun, kung saan ko sila ginagamit. Kasi, yung mga gold-filled na wire, or yung 14K, tsaka yung copper wire is limited lang yung sizes nila. Usually, 1mm lang yung size to 1.5, I think. Hanggang ganun lang yung sizes niya. Pero, depende lang siguro kung makakahanap ka talaga ng supplier na gumagawa ng makakapal na wares. Pero, para sa akin talaga, sobrang convenient ng aluminum wire kasi lahat talaga ng sizes is nandun. And pang third is, mas madali kasing makontrol yung aluminum wire. Kung hindi nyo alam, is yung aluminum wire, yung mga ginagamit para sa mga bonsai trees na ginagawa na pang display, ganon. And ginagamit din siya sa mga dream catchers, yung mga dream catchers na designan, ganon. And also, gamit na gamit din ng mga aluminum wire sa mga pendants na sobrang detailed, like ginagamit sa mga crystal stones, ganon. Aluminum talaga yung ginagamit nila dun. So, next na i-discuss natin is yung sizes. So, 3 sizes yung nabanggit ko kanina. 1mm, 1.2, and 1.6. Unahin natin si 1.6, which is itong hawak ko. Yung 1.6 po, usually ko siyang ginagamit sa mga keychains, sa mga bookmarks na need ng makakapal na wire dahil malalaki yung names. So, this is the sample of the bookmarks na ginagawa ko. Ayan. As you can see guys, makapal yung kanyang wire. Kasi kaya makapal yung ginagamit ko, mas nababasa siya kasi needed talaga na malalaki yung letters kapag gumagawa ka ng bookmarks. Kasi nga, pang book to. And then, mas matigas kasi yung makapal na kailangan din talaga kasi nga malaki yung design na gagawin natin. At ito naman yung keychain ko. Ayan, hinugot ko pa sa RTS. So, thank you, no, sa pag-RTS na to. Ayan, as you can see, makapal din yung ginagamit ko sa kanya kasi nga needed na malaki yung name, lalo na sa keychain. Kasi nga, pinang-keychain mo siya, pinang-display mo siya. So, next na size natin is yung 1.2. So, usually, sa mga wire necklace, ang ginagamit talaga is 1mm. Pero kasi para sa akin, sobrang liit or sobrang nipis ng 1mm, hindi siya nababasa. Kaya, based on my
ano lang naman, experience. And sa experiment ko, mas ano talaga si 1.2. Mas applicable si 1.2 pag wire necklace yung ginagawa mo. So, ito, aluminum wire din to. Nilagay ko lang siya sa plastic. Kapag nagbumili kayo ng aluminum, hindi kayo makaka-receive ng may plastic na ganito. Marireceive nyo po siya ng ganito lang. So, nilagay ko lang siya sa ganito. Since mas manipis kasi siya, mas nagbubuhol-buhol siya para, ayun, maayos siya, organized, ganun. Hindi siya nagbubuhol. So, ito, RTS ulit yan. Ayan. Sample. Ganyan yung itsura niya. 'Di ba? Pag malayo pa lang readable na siya. Jade po yung nakalagay. Readable na agad siya. Pag sobrang nipis kasi, magiging mas maliit yung name, mas hindi siya mabasa. So parang wala lang din yung paglagay mo ng pangalan na kwintas, 'di ba? And then lastly, yung 1mm. Yung 1mm naman po is ginagamit ko siya for rings, lalo na dun sa mga rings na may details katulad ng rose na ring, yung rings ko na may mga heart or may mga pearl na kailangan pasukan ng beads kasi sa 1mm lang po kasya ang mga beads. So, 1mm lang siya kasya, kaya yun lang din po yung ginagamit ko pag sa mga rings. So, ayan po. Nagsuot lang ako ng mga sample rings para ma-flex ko na din. So, ayan, nakikita nyo kasi si Rose is talagang twisted siya. So, kailangan talaga ng mas manipis na wire para mas makita natin yung detailed na rose niya. Next naman, itong braided. Kapag kasi yung makapal yung ginamit natin, sobrang bulky na niya pag sinuot mo siya sa kamay. So, mas maganda na mas manipis yung wire niya. Same din po dito sa nasa hintuturo ko kasi yung kanyang design is braided. Parang sa buhok, yung binraid. Ganun. And then may bato siya. Yun nga, kasi yung mga bato natin or yung mga beads natin is sa 1mm size lang na wear siya kasya. So, sasagutin ko na yung mga tanong na about naman sa kung saan nabibili. Saan mo mahahanap? Saan ka makakahagilap ng mga ganitong wares? Ako po personally, sa online lang po ako bumibili. Nakahanap lang po ako ng supplier ko sa online. And sinuwerte ako na meron sila nito. Guys, isearch nyo lang to kahit saan. Sa Blue App Marketplace, sa Orange App. Alam nyo na yung mga meaning ng shops na yun. Hindi ko kasi pwedeng banggitin since violation kasi kay TikTok yon. And also dito din sa TikTok meron na. Tinry ko mag-search, meron na ako nakikita dito pero limited lang. May mga makikita na agad kayo, search nyo lang. Aluminum wire. Kahit nga yung mga copper wire, 14K gold field wire, makikita nyo na rin yun sa mga platforms na yun. So, hindi na kayo mahihirapan guys. Pero kung talagang gusto nyo pumunta sa mga lugar, like magta-travel kayo, pupunta kayo doon, magko-commute kayo, ang mga best place for crafts and mga materials na ganito, kahit mga beads, is Quiapo, Divisoria, yan. Yung mga mall na 999 mall, yung mga malapit sa Divisoria and sa Quiapo. Kasi usually, doon talaga yung maraming lugar na nagbebenta ng beads, nagbebenta ng mga pang crafts, wires, lahat. Nandun sila lahat nakapwesto. So, I think yun lang naman yung need nyong malaman tungkol dito. Hindi ko alam kung may na-miss out pa ako, pero tinry ko yung best ko na ma-discuss sa inyo lahat-lahat. Ayan. So, secret to ng shop ko, pero as makatulong na rin sa inyo, kasi meron ding mga ibang nagtatanong sa akin na gusto nilang mag-business ng ganito. Ayan, tinulungan ko na kayo. Sana makatulong tong video na to sa inyo. And kung meron pa kayong mga katanungan about sa akin or sa business ko, comment nyo yan para magawa natin ng videos at may makontent naman ako, no? Kasi pansin ko pag mga ganitong educational videos, nagpa-viral siya. So, tuloy-tuloy na natin to, diba? Kaya, ayan. So, again, about to sa mga wares. And sana mag-comment kayo ng mga need nyo pang malaman or gusto nyo pang malaman na manggaling sa akin. So, yun lang. Thank you and thank you for the support sa aking small business.